Embassy Philippines. Good morning, MC Doha, Qatar. Ako po si Karina Tidar, 32 years old at nagtrabaho noong August 21, 2022 doon sa Doha, Qatar. At saka umuwi ako noong 21, 2023. So, ang nangyayari po sa akin ay 7 months lang po ako doon ay hindi ko po natapos ang aking kontrata. Dahil po sa dahilanan po na ang una ko kasing employer nananakit. At hindi lang yun, ako lang mag-isa sa bahay. So, nung nalagay naman ako sa pangatlo kong employer, ang sabi po nila ay diretso ako sa employer, pero hindi po pala. Ako po ay pinag-training sa pagluluto. Hindi po pala yun na aking totaling amo. So, ang sabi po kasi sa akin ay may bayad daw ho yung pag-training namin ng 25 days. So, ang nangyayari sa amin doon, wala palang bayad. Ang pinoproblema ko lang doon, kasi training ka ng training, hindi naman yung pinupunta namin doon eh. Trabaho yung pinupunta namin doon. Tapos, ang sabi nila, isasalang kami sa mga shake-up family. Pagdating naman sa shake-up family, nagkanta paso-paso ako doon. Ang nangyayari, hindi naman ako sa, namimili ako sa trabaho. Kasi, biruin mo, ginawa kong lalaki doon, ako lang mag-isa doon, papasanin ko yung mga fabric conditioner papunta sa third floor. Tapos nagkanta paso-paso ako, kahit konti man na kahit crime lang nga ibigay sa akin para gamot sa sugat ko sa aking paso. Dahil 3 yung paso ko talaga sa pagluluto lang. Yung pagluluto, pagawin ka ng pagluluto ng 30 minutes, 10 putahe. Ayun yun. Sabi nga nila, mga shake daw mayayaman, ganyan. Pero, wag naman po ganun yung mga kadama doon. Ngayon lang, so ngayon nakadami ako ng employer ko. Pagkadating po sa pang-4 at pang-5, ang problema po yung visa ko. Yung visa ko po ay nag-expire, so hindi po nare-renew. Dapat kasi na-renew na, dapat no February. So hindi po nare-renew yung aking visa kasi nahirapan po yung pang-4 kong employer. Dahil po sa hawak pa daw ng aking unang employer. So dapat ay ang agency po ang gumagawa ng paraan nun. Pero hindi po ginawa ng paraan sa aking agency. So, ako po yun ang problema ngayon kasi dapat ay sumali ako dito sa Pilipinas ng tawag nito, Balik Pinas program. So, ang pinoproblema ko lang nung umuwi ako ng March 21, 2023, hindi po binigay sa akin yung papel na galing sa OWA. So, ang tawag ko is proof of repatriation. So, yun po yung dapat ang kailangan ko na dapat ay gagamitin ko para sa makasali ako sa Balik Pinas. Ngayon, nahihirapan ako kasi ilang buwan na, mag-1 buwan na, hindi pa rin naaprubahan yung aking OWA kasi nga po, yun po yung problema. So ngayon, ang aking kasing agency na dati ay Colombo, ngayon naging Zod, sila po talaga ay, ang pangit po talaga na agency na yun, sa totoo lang po. Marami po talaga doon na katulong na lumalayas. Marami po doon katulong na binugbog ng tagaluto. So, wala man lang silang reaction yung agency. Ang hirap talaga sobrang hirap talaga. Yun yung akin po talaga na kasi nandito na ako sa Pilipinas. Gusto ko rin na makapanibagong buhay. Yun lang po talaga yung kulang ko, yung proof of repatriation ko na hindi po binigay sa akin ng agency. So, yung agency ko, meron po siyang staff na Pilipina. Ayun po naghatid sa akin dun sa agency, sa airport. Ang problema lang po, hindi po binigay sa akin yung papel. Yung referral po. Yun yung hinihiling ko lang po sa inyo. Kung paano ko po gagawin, kung anong gagawin ko po doon.
Kung sana sa Doha, Qatar dito sa Doha, Qatar, yung OWA at Doha dito at saka yung OWA dito sa Pilipinas, sana matulungan niyo rin ako kasi para naman panibagong buhay naman din ako. May 3 akong anak, kailangan ko rin yun. Kailangan kong umpisa ng panibagong buhay. Kasi takot na akong mag-DH sa totoo lang. Kasi marami akong nakanasan na hindi maganda. Oo na, marunong tayong lumaban, pero hindi enough po yun na lumalaban ng tayo kasi ganun. Pero hindi enough. Baka mamaya, puwera lang. Mahirap po talaga. Sana po matulungan niyo ako. OWA Philippines, Embassy Philippines, Embassy Doha, Qatar. Sana po makita niyo po yung message ko. Kasi nag-email po ako doon sa Doha. Hindi pa po nabasa. Yun na lang po. Problema ko lang po talaga yung proof of repatriation. Sana naman po matulungan ako. Maraming salamat po.